Hi guys, welcome back to my channel again. So anyway guys, baka ito na muna yung huli kong video, last video. Baka hindi muna ako mag-video for at least, hindi ko alam kailan. Kasi marami tayong plano this weekend kasi wala dito yung tao. Aalis siya either today or tomorrow. Wala siya dito. Uh, Baka hanggang Sunday or Monday. So, baka babalik. Hindi ko alam kasi sabi niya kasi sa amin, kailangan daw niya ng me time. Kailangan daw niyang umalis kasama ng mga barkada niya. At kailangan daw niya yung time na yun na yung siya lang mag-isa kasama barkada niya. At kailangan daw niya ng 3 gabi. Yun sabi niya. Kailangan daw niya ng 3 gabi na hindi siya pwedeng kontakin, hindi siya pwedeng usapin sa telepono. Daw yung telepono niya, naka-off yung telepono niya. So, yun sabi niya sa akin. So, 3 gabi na hindi ko siya pwedeng kontakin. Hindi pwedeng kausapin. So, yun guys, yun yung sinabi niya sa akin. So, alam na natin kung anong mangyayari sa 3 gabi na yun. Alam ko kung saan siya pupunta. Hindi ko alam kung actually kung saan siya pupunta, pero alam ko kung anong gagawin niya, anong mangyayari. Alam natin, hindi naman tayo. Ganun ka, bobo, diba? So, yun, ako na nga yung my baby. Ako na nga yung malaki yung tiyan. May 4 na maliliit na bata dito. Tapos may overall 6 yung bata dito. Kasama yung 2 niyang panganay. So, in other words, kaya ang hirap. Parang hindi naman diba? Hindi naman patas na siya kailangan niyang umalis kasi gusto niya ng sarili niyang time. Tapos iiwan niya sa akin yung lahat ng mga bata dito, lahat ng trabaho dito sa bahay. Pero wala tayong magawa kasi alipin lang naman tayo dito sa bahay niya. So, ganun. So, yun guys, napag-isip-isipan ko na habang wala siya dito, ito na yung pagkakataon na pagplanuhin natin kung anong gagawin natin sa susunod na araw bago siya bumalik. Kasi sinabi ko naman sa inyo nakaraang video, diba, na gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang umuwi sa Pilipinas. Ayoko na dito. Parang ang rules ko lang dito ay parang katulong ka lang. Wala kang karapatan. Wala kang karapatan kung saan yung pera pupunta. Wala kang karapatan kung kanong pera. Wala kang karapatan sa pera. Wala naman nagpakialam sa pera, diba? Obviously. Ang gusto ko lang yung tutuhin naman ako na parang na asawa. Tatuhin naman ako. Kung ayaw mo akong tatuhin na asawa, tatuhin mo ako. Nanay ng mga anak ko. Pero, sa kasamang palad, hindi ganun kadali dito sa kanya. Kasi ang daming patakaran rules na kailangan yung sundin. Una na doon yung
sa mga bata, yung pagdisiplina sa mga bata. Napakahirap. Gaya sa akin, napakahirap talagang sundin yung patakaran niya dito sa bahay, lalo na kung mga bata may sakit. Naku, gusto kong ang dami-dami kong gustong sabihin, guys, pero napakahirap ata. For now, magfo-focus muna ako kwento sa inyo kung ano ba talaga yung plano ko ngayong wala siya. So, yung plano ko, guys, obviously, bago siya bumalik, ay sana wala na ako dito. Pero nag-aalinlangan pa rin ako dahil nga po, kung kaya ko bang gawin yung dalawa kong baby. Kasi ang hirap naman, guys, diba? Naiwan ko yung dalawang maliliit. Ang plano ko sana ay iwan ko yung dalawang maliliit dito. Pero bago ko gagawin yun, kailangan ko hintayin yung araw kung kailan siya babalik. Bago kami ng dalawa kong anak. Alis. Or, on the other side also, baka ang hirap, guys. Baka dalhin ko na lang yung lahat ng mga bata. Pero nangako kasi ako sa kanya na hindi ko dadalhin yung mga bata, dalawang mga bata. At saka alam ko rin kung ano mangyayari pag dinala ko yung dalawang mga bata. Kukunin niya sa akin yung kakasuhan niya pa ako doon sa mga bata. So, parang nag-aalinlangan talaga ako kung anong gagawin ko. So, yun, guys. Mga gusto sumuko. Pero nahihirapan akong sumuko. Dahil yung mga bata lang talaga sila lang yung dahilan kung kailangan ko magpakatatag. Kasi sa sobrang pagmamahal ko sa mga bata, kaya kong tisi ng maraming taon. Tinis ko lahat ng maraming taon kasi ayoko umabot sa punto nga ng ganito na aalis ako. Noon, kinaya ko kasi na ang late-late pa na unang ni Nathaniel. Tinis ko lahat. Sakripisyo, lahat. Ngayon naman, nadagdagan yung bata. Anak namin, maliit na naman si Mika, tapos bundis pa ako. Parang, hindi ko alam, guys, kung kaya ko pa ba ito? Kasi, parang hindi ko na talaga kaya. Kasi ang dami nangyayari dito. Gusto kong sabihin sa inyo tungkol sa lahat. Totoo nangyayari lahat. Pero hindi ko pwedeng sabihin. Siguro balang araw. May courage din ako sasabihin. Yun, guys. Ang hirap kasi nga wala akong pera. Ang hirap kumilos pag wala kang pera. Hindi ko alam saan ako kukuha ng pera pang lipad namin ng kahit dadalhin ko lang yung dalawa kong panganay. Wala akong ipon. Nakadepende lang ako rin sa pamilya ko na tutulungan ko sa Pinas. Humihingi pa nga ako ng tulong sakaling naalis kami na kailangan. Kahit pambayad man lang ng matutulugan namin dito. Pansamantala kung sakaling hindi agad makakuha ng hindi agad kami makakauwi.
So, yun lang yung inisip ko na habang hindi pa kami nakakauwi, kailangan bago siya bumalik, wala na kami dito. Kasi yun lang yung talagang paraan na makaalis kami kung wala siya. Hindi ako nagmamadali. So yun, ang hirap guys, ang hirap. Ang hirap pag wala kang pera. Wala kang pera, hindi mo alam kung sino tutulong sa'yo. Yung family ko naman, wala naman pera sa Pilipinas. Kaya ang hirap. Kaya yun nga, kailangan mo magsakripisyo. Ayun guys, I'm sorry kung tinadaan ko na lang sa vlog yung panghihinakit. Pero alam niyo naman kasi nakita niyo kung nanonood ka ng video ko na for the last couple years hindi ako nag-upload ng hindi positive. Kasi nga, pati dito sa pag-video ko, kailangan alam niyo din kung anong sinasabi ko. Ayaw niya na. Hindi niya nalaman kung sinasabi ko. Yung sa last ko nga na video, sinasabi niya sa akin, ano ba daw yung pinagsasabi ko doon sa video kasi daw Tagalog. Kasi dati ini-English ko naman, di ba? Tapos, kinikriticize naman niya yung English ko. Sabi niya, hindi daw niya maintindihan. Ang daming chibureche na hindi daw ako marunong mag-English. Sabi ko, okay, din. Magtatagalog niyo lang ako. At least, hindi nakakahiya, di ba? So, at least dun din, pagtatagalog ko, at least, hindi din niya malalaman lahat ng sinasabi. Mahuhulaan niya, di ba? Pero yun pa, imposible malalaman niya. So, yun guys, kaya kong sabihin kung ano yung gusto ko sabihin kasi alam kong hindi din niya malalaman lahat. So, yun guys, thank you for watching my video at sana nga one day magkakaroon din ako ng sarili kong income para hindi na ako may sarili akong income para at least kung iiwan ko man yung mga bata dito sa kanya, at least may pera ako para mabisita yung mga bata. Yun guys, for now, hindi muna ako mag-focus doon. Ang focus ko muna kung anong gagawin ko, kung ano yung sa susunod kong hakbang. So yun yung plano ko. You guys, kung may suggestion kayo kung anong dapat kong gawin, you can comment below. Wag English, Tagalog lang. Kasi mabubutcher tayo. So guys, salamat po sa pag-watch ng video. Nakakatulong po para sana po ay magkakaroon ng para ma-monetize na yung video ko. At sana naman, di ba, hindi naman niya ako mapakapakan. Wala lang ako. Kayang-kaya niyo lang akong ganunin kasi wala ako. And guys, thank you for watching my video and please subscribe my channel and don't forget to like and share. Have a good day.